Ako po ay isa sa mga founding members ng Special Action Force at si General Dado also became part of the SAF. Nagdurugo yung puso natin sapagkat nangyari yan sa ating mga dating kasamahan and we want justice to be served. And yung bang, ang unang katanungan ko, kung mahalaga sa atin na mabigyan ng hustisya yung mga kasamahan natin na nangyari doon sa Mama Sapano, yung bang tape, kung ito ay isang mahalagang ebidensya na makakatulong sa pagkuha ng hustisya, ay ilalabas mo bilang isang dating miyembro ng SAF. Pangalawa pong tanong, kasi ako po yung isa sa mga nagtutulak ng PNP modernization sa lower house sa ngayon. And one of the things that we want to introduce is of course yung bang matanggal yung masyadong napakalakas na impluensya ng mga local government units, lalong-lalo na sa pagpipili ng mga mamumuno sa kanila pong mga units. Ikaw ba ay naniniwala na dapat ibalik natin yung sistema ng parang mayroong isang constabulary na parang check over the localized police, kung may ibabalik natin yan sa sistema. One local police, and of course the constabulary being a law enforcement or national law enforcement agency that will serve as a check also. Thank you, sir. It's going to be a throwback, but I agree that somehow we should have a change in the bureaucratic structure. And if indeed what I'm trying to propose, if ever elected in the Senate, dapat i-rationalize natin. Alam nyo po, magugulat kayo dito sa Pilipinas. Isa siguro sa pinakamaraming law enforcement agencies. Ang alam nyo lang po siguro, popular yung NBI tsaka yung PNP. Ang proposal ko po dyan, i-rationalize natin, yan ang ilagay natin sa isang departamento. Proposing that it should be under a Department of Interior and Public Security. Bakit po? Dahil lahat ng mga may agencies na nagpapatupad ng batas ay dapat merong isang command line lang, yung law enforcement. Why? Dahil po mas mabilis ang coordination, mas mabilis ang kanilang action. Customs Police, Airport Police, Immigration and Deportation Police, name it, you have it, Traffic Police, MMDA. Kailangan yan, ilagay natin sa isang bubong at merong isang commission na magpapatakbo niyan, and at the same time, may insulate natin ang political influence over our law enforcers. Ngayon, magkakaroon tayo ng fair and fearless law enforcement. Walang ituturing na malakas o mahina. Walang dalawang klase ng hustisya at walang dalawang klase ng status mo bilang mayaman o mahirap. Salamat po.